Biglang napagtanto ni Chung na hindi niya sinasadyang naibunyag ang kanyang sword technique sa merchant na iyon. Iniisip niya kung nalaman na ba ng lalaking iyon kung sino siya. Tinitingnan siya ng mga ngalakal na iyon sa paraang kilala niya siya. Iginuhit pa ni Chung ang mga putot ng plum blossom. Kaya siguro naisip ng lalaking iyon. Napansin ng merchant na iyon na ang isang makintab at magandang sword technique, ang mataas na antas ng martial arts, at higit sa lahat, ang mahinang naglalabas ng purong chi na nararamdaman niya mula sa kanya, at tinanong siya kung siya ay mula sa Southern Edge sect. Ilang saglit na hindi sumagot si Jong, at may huminto sa pagitan ng kanilang pag-uusap. Pagkaraan ng ilang sandali, sumagot si Chung na tama siya, dahil si Chung ay kabilang sa Southern Edge sect. Magalang na sinabi sa kanya ng mga ngalakal na maaaring magtanong si Chung ng anuman sa kanya, at sasagutin niya ang lahat sa abot ng kanyang makakaya. Si Gul at ang iba pang mga nakatatanda ay naghihintay kay Chung sa loob ng gusali. Si Gul ay nag-aalala at nagtataka kung ano ang tumatagal sa kanya kaya sinabihan siya ng kanyang Jong na huminahon, dahil alam niya na si Chung ay hindi tulala. Sigurado siyang maya-maya ay babalik si Chung, basta't hindi siya ma-accident. Matagal silang nakatingin sa nakasarang pintong iyon. Pagkaraan ng ilang oras, biglang bumukas ang pinto at pumasok si Chung, nagtatanong kung may nangyari habang nasa labas siya. Pumasok sila sa kwarto nila. Sinabi ni Sahayon na ito ay isang bagay na dapat nilang itanong kay Chung. Tinatanong niya kung may importanteng nangyari sa labas. Sumagot si Chung na walang masyadong nangyari. Nagpalit siya ng damit at sinabing pinakitunguhan siya ng maayos, at nakakuha pa siya ng ekstrang sukli. Higit pa rito, hula ni Chung na mabuti na lang na hindi matukoy ng mga ngalakal kung sino siya. Napagtanto niya na ang plum blossom sword technique ay nawala, kaya hindi na ito simbolo ng Mount Hwasek, kahit naisipin na si Jong Zonyu, na nabuhay sa buong buhay niya sa Hwasa Prefecture, ay hindi maisip ang Mount Hwasek matapos makita ang kanyang sword technique. Sinira ni Gul ang pagpapatuloy ng kanyang mga iniisip at tinanong siya kung ano ang kanyang ginawa sa labas ng templo. Sumagot siya na hindi ito dapat malaman ng isang batang tulad ni Gul. Naiinsulto si Gul at sinabing bata rin si Chung. Hindi ito pinansin ni Chung at inutusan siyang tipunin ang lahat dito. Sinabi niya na kailangan nilang magsanay ngayon. Nagulat, tinanong ni Gul kung kailangan din nilang magsanay ngayon. Sinabihan siya ni Chung na makinig ng mabuti. Ang sabi niya, umuulan man, nag-snow o maangin, hindi sila papalampasan ng isang araw ng pagsasanay. Kahit anong panahon, bumagsak man ang Mount Hwasek, wala silang pahinga kahit isang araw. Handa na si Gul para dito. Tuwang-tuwa niyang sinabi na mag-iipon siya ng iba para makapagsimula si Chung sa pagsasanay. Sumagot si Chung na hindi siya sasali ngayon. Sinabi ni Jong kay Chung na ang sesyon ng pagsasanay na ito ay posible lamang kapag naroon siya. Idinagdag niya na maaari silang magsanay sa kanilang sarili ngayon, ngunit kung talagang gusto niyang magsikap ang mga alagad, dapat siyang magpakita rin. Sinabi ni Chung na alam niya na pagkatapos noon, umalis sina Jong at Gul, naiwan siyang mag-isa sa kanyang silid. Humiga si Chung sa kanyang kama at iniisip kung ano ang dapat niyang gawin. Ngayon, ang sitwasyon ay kinuha ng buhangin at mga kinatawan ang mga negosyo at ang account books na maaaring gamitin upang patunayan ang pag-aari ng Mount Hwasek ng mga negosyong ito ay tila inalis ng makalangit na demonyong miyembro ng sect, kasama ang Mount Hwa. Pagkatapos ng lahat, walang paraan na mangyayari ang lahat ng ito kung nandoon pa rin ang account books. Iniisip niya kung dapat ba niya silang salakayin at lipulin ang lahat ng mga ngalakal, ngunit pagkatapos ay nagpasya siyang huwag gawin iyon. Kung gagawin niya iyon, iisipin ng lahat na ang Mount Hwasek ang nagtulak sa isang maliit na bata sa maling gawain. Kaya kailangan lang niya ng dahilan para hindi bayaran ng Mount Hwasek ang mga ngalakal, at ang ebidensya na magpapatunay na ang mga negosyo ay orihinal na pagmamay-ari ng Mount Hwasek. Ngunit ang problema ay hindi niya alam kung saan hahanapin ang mga dahilan at ebidensya. Pagkatapos ng ilang saglit na paghiga doon, naalala niyang ilang beses na niyang nakitang nagsulat si Hyunjong sa isang account book. Sa tuwing papasok si Chung, nagtatago siya ng ilang volume ng account books na mayroon sila. Biglang may pumasok sa isip niya, at iniisip niya kung kakaunti lang ang volume. Napaupo siya bigla sa pag-iisip na dapat inilagay ni Jang Moon ang natitirang volume sa ibang lugar. Sa palagay niya ay walang paraan na kakaunti lang ang volume ng account books noong pinamahalaan ng Mount Hwasek ang napakaraming negosyo,
dapat mayroong secret storage na tanging ang sect leader lang ang maaaring pumasok, at ang mga volume na iyon ay dapat nandoon. Nakarinig na si Chung ng ilang chismis tungkol dito noon pa, ngunit kung talagang may ganoong storage, malamang na ang pasukan nito ay nasa loob ng tirahan ng sect leader. Ang tirahan ng sect leader ay hindi nagbago mula sa nakaraan. Idiniin niya ang kanyang isip at nagpasya na ito ay sa isang lugar sa Mount Hua kung saan nakatira ang maraming martial art masters, at nakatago sa isang lugar na malapit sa tirahan ng sect leader. Ang lahat ng mga pahiwatig na iyon ay tumuturo sa mga burol sa likod ng tirahan ng sect leader. Iniisip ni Chung na dapat ay nasa ilalim ito ng lupa, dahil kung itinayo nila ang imbakan sa ilalim ng mga burol, walang paraan para malaman ng sinuman kung nasaan ito. Nakangiti. Iniisip niya na gagawa siya ng ilang hindi pa nagagawang treasure hunting. Tumalon siya sa bintana para humingi ng paumanhin kay Yang Man dahil kung siya ay papasok sa storage, ang pagliligtas sa Mount Hua sect ang dapat niyang unahin. Nagpasya siya na ibibigay niya ito sa leader ng sect nang hindi siya kumukuha kung maaari. Gabi na, ngunit may nagliliwanag na liwanag sa pagitan ng mga bundok sa loob ng kagubatan. Bumagsak si Chung sa lupa na nagsasabing mamamatay siya. Iniisip niya na maaaring ito ay isang maliit na burol, ngunit ito ay katulad pa rin ng isang bundok, at ang paghahanap sa buong bundok ay hindi isang madaling gawain. Pagod na siya. Nagpasya siyang gawin ito sa ibang paraan. Kinokolekta niya ang kanyang mana at ini-shoot ito sa loob ng earth. Iniisip, kung ang enerhiya na ito ay nangangailangan ng isang malaking bakanteng espasyo na magiging storage room. Pero hindi siya sigurado kung tama ba ang iniisip niya. Hindi niya alam kung nasaan ito, ngunit walang ibang dahilan para ang bakanteng espasyo ay nasa lupa doon. Ngunit napagod siya pagkatapos ng ilang sandali at iniisip na marahil ay wala ito dito. Ngunit pagkatapos ay nagpasya siyang gawin ito ng isang beses pa. Sa pagkakataong ito, bumabalik ang enerhiya. Nagulat siya, ngunit sa tingin niya ay nahanap na niya ito. Pumulot siya ng piko at nagsimulang maghukay, sa pag-aakalang matatapos na ito pagkatapos niyang kumpirmahin ito sa sarili niyang mga mata. Matapos maghukay ng ilang sandali, nakita niya ang ilang mga brick sa lupa. Nang makita sila, naisip niya na kung ito talaga ang imbakan ng Mount Hua secret, kung gayon walang paraan na ito ay gawa sa mga laryo lamang. Lahat ng Mount Hua account mga aklat at kayamanan ay dapat naroon. Kumuha siya ng ladrilyo at sumilip sa loob. Doon, nakahanap siya ng pasilyo na patungo sa lihim na imbakan. Bigla niyang narinig ang yabag ng isang tao na papunta doon. Ito ay ang sect leader. Ibig sabihin alam niya ang tungkol sa nakatagong safe. Nakita siya ni Chung na huminto sa may pintuan. Iniisip ni Chung kung ang scratch door na iyon ang pasukan sa secret storage. Nagtataka din siya kung ano ang ginagawa ng sect leader. Nakita niya itong walang pag-asa na nakasandal sa pinto. Nanginginig na rin ang katawan niya. Napagtanto ni Chung na ito ang figure ng isang tao na walang magawa. Sa makatuwid ang Mount Hua sect ay gumuho. Ang pag-aaral ng martial arts ay bumababa, at ang yaman nito ay lumiliit. Ang pag-iwan sa Mount Hua sa isang sitwasyong tulad nito ay dapat na isang nakapanlulumong gawain. Napagtanto niya ang pakiramdam na pinagmamasdan ang Mount Hua, ang lugar na ginugol niya sa kanyang buong buhay na pinoprotektahan, nahuhulog ng walang magawa para pigilan ito. Ngunit hindi masasabi ng sect leader kahit kanino ang tungkol sa pakiramdam na iyon, dahil ang sect leader ay isang taong masasandalan ng mga disipulo. Kaya naman, mag-isa niyang tinitiis ang sakit at kalungkutan sa mga ganitong lugar. Lumipas ang gabi at sumisikat ang araw sa kalangitan. Inilipat ni Jong ang ilang brick at gumawa ng paraan para makapasok siya sa loob. Alam niyang siya ang may kasalanan, ngunit hindi pa huli ang lahat para sa kanya. Bubuksan niya muna ang pinto. Sinubukan niyang buksan ang pinto sa pamamagitan ng pagbaril sa kanyang mana dito, ngunit natigilan siya nang tumalbog ito pabalik. Iniisip niya kung ang pinto ay gawa sa walang hanggang metal. Ang pinto ay hindi bababa sa isang talampakan ang kapal. Hindi niya akalain na ang secret storage ay gagawin mula sa pinakamatibay na metal sa mundo na sinasabing mas mahal pa sa ginto. Sinabi niya na ang sukat na ito ay kukuha ng pinakamalakas na master sa mundo upang bahagya itong maputol. Ngayon alam na niya kung bakit hindi man lang sinubukan ng sect leader na buksan ito. Ang problema ay kahit siya ay hindi makapagbukas nito. Alam niya na ang antas ng martial arts ni Hayon Jong Mons ay hindi sapat upang maputol ang walang hanggang metal.
Iniisip niya na kung pinto ito at nadaanan ito ni Sehon Jangmun, tiyak na may paraan para mabuksan ito. Kung makakahanap lang ng paraan si Chun ay mabuksan niya ito. Sinusubukan niyang basahin ang pattern sa dingding. Hindi sila mga ukit. Ang mga ito ay mga marka ng talam. Nakikilala niya ang mga pattern na iyon. Ang ilan sa mga ito ay kahawig ng 24 na paggalaw, Plum Blossom Sword Technique. Ang iba ay ang Bamboo Leaf Sword Technique, ang Plum Blossom Sword Technique at ang Equilibrium Sword Technique. Ngayong alam niyang blade marks ang mga iyon, nagsisimula na siyang makilala ang mga ito. Kung ito ang mga pahiwatig para buksan ang pinto, ibig sabihin ang susi ay ang violet na pinatibay ni Don Sikai. Sinabi niya na tiyak na susundin niya ang mga marka at magsisimula sa Equilibrium Sword Technique at Bamboo Leaf Sword Technique. Pagkatapos ay sundan ang 24 na paggalaw, Plum Blossom Sword Technique, at sa wakas ay ilabas ang Plum Blossom Sword Dance. Iyon ay kung paano binuksan ng isa ang pintong ito. Nagtataka siya kung paano gumawa ng ganito ang isang tao. Kahit papaano, nakuha niya ang diwa nito. Ibig sabihin, isang problema na lang ang natitira, kung paano niya gagawin ang lahat ng mga teknik na iyon. Wala naman sigurong problema kung ito ang past self niya. Gayunpaman, ngayon siya ay walang iba kundi isang bata. Maaari niyang i-play ang lahat ng ito sa kanyang ulo, ngunit ang paglalapat ng panloob na lakas sa kanyang talam at agad na gawin ang mga teknik na iyon ay kasalukuyang imposible para sa kanya. May paraan, ngunit ayaw gawin ni Chung. Hinawakan niya ang kanyang equilibrium energy at sinabing kung gagamitin niya ito sa ganoong paraan, magpapahinga siya ng halos 1 buwan. Kailangan lang niyang gamitin ang kaunti lang ng kanyang equilibrium energy. Sa susunod na sandali, isang maliit na fragment ng pink na enerhiya ang lumabas mula sa kanyang equilibrium, enerhiya at kumalat sa kanyang paligid. Ito ang likas na tunay na chi, isang bagay na mayroon ang bawat tao mula nang ipanganak. Ang enerhiya na ito ay nagpapanatili ng buhay. Sa madaling salita, ito ay isang puwersa ng buhay. Kung ang isang tao ay gumamit nito, dapat niyang ihanda ang kanyang sarili para sa mga kahihinatnan. Ngunit walang pagpipilian si Chung sa ngayon. Gumagamit siya ng maliit na fragment ng kanyang likas na tunay na chi at naghahanda upang isagawa ang mga teknik. Mayroon lamang siyang isang shot, at kailangan niyang gawin ito sa isang pagsubok. Halos hindi na ito tinatanggap ng kanyang katawan, at nagsimula siyang umubo ng dugo. Nilinis niya ang kanyang bibig at sinabi na kailangan niyang gawin ito. Kakaiba lang ang kinikilos ng kanyang katawan, dahil hindi ito sanay sa mga ganitong bagay, iniisip na walang pangalawang pagkakataon. Sinimulan niyang isagawa ang mga ito, ngunit ito ay mabigat at mahirap dahil sa limitasyon ng kanyang katawan at panloob na lakas. Muli siyang umubo ng dugo. Gayunpaman, hinihigpitan niya ang kanyang hawak sa espada, iniisip na hindi siya makakapigil anuman ang mangyari. Habang ginagawa ang mga teknik na iyon, sinabi niya na siya ang Plum Blossom Sword Saint, at gagawin niya ito ng may determinasyong iyon. Sa wakas ay naisasagawa niya ang lahat ng mga teknik na iyon, ngunit ngayon ay kailangan din niyang harapin ang mga kahihinatnan. Ang kanyang katawan ay napunit, at siya ay umuubo ng maraming dugo habang naglilinis ng kanyang mukha. Iniisip niya kung gumana ito. Sa tingin niya ay magiging mapangwasak kung hindi pa rin ito bubuksan pagkatapos ng lahat ng bigla na lang siyang nakaramdam ng kung anong enerhiyang naglalabas mula rito. Ibinaling niya ang kanyang ulo, iniisip kung ano iyon. Ngunit may narinig siyang boses, at ibinalik niya ang tingin sa pinto. Bahagya itong bumukas. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Bigla siyang umubo ng dugo sa ikatlong pagkakataon. Mukhang magdadalawang buwan man lang siya sa kama. Sa palagay niya ay napakasakit na iligtas ang Mount Wasek, tumayo siya at nagpasya na tingnan niya ang tinatago ni Hayon Jongmun. Tinulak niya ang pinto para buksan ito.